Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar, shoutout kay Michael Katipan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,501 hanggang 3,505. Tinitingnan ni Chen Feng at ng kanyang mga kaibigan ang Aaron ng may tame time na mga mata, dahil napagtanto nila na ang Aaron ay hindi simple, at kung ang gayong tao ay makakasakit sa kanilang sarili o hindi, kailangan nilang isipin. Pagkatapos ng lahat, sa Yuncheng, hindi sila ang mga taong tumatakip lang sa langit. Kapag ang pagkakakilanlan ng Han 3,000 ay mas malakas, maaari silang itanim sa bagay na ito. Nalutas ni Aaron ang isang muscleman, at pagkatapos ay mapanuksong kumaway sa kaibigan ni Chen Feng, tila senyales sa kanya na magpatuloy sa pagpapadala ng mga tao. Dahil sa eksenang ito, kinikilig si Ivory. Hindi niya akalain na ang likod ng isang tao ay napakahusay. Mukhang walang pinapansin ang Aaron. Ang ganitong uri ng malakas na alindog ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Katulad nito, ang ibang mga manonood ay nasa sabik din sa hakbang ng Aaron. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang mga mata, si Aaron ay isang mahinang tao, biglang sumambulat ng napakalakas na pagkabigla, at ang pagbabalik na ito ay hindi mapaglabanan. Malakas talaga ang batang ito. Ayaw niyang ibagsak ang lahat. Mukhang may ganitong kakayahan siya. Hindi ko ini-expect na may ganito kalakas na tao sa Cloud City. May mga buntong hininga na boses sa lahat ng direksyon. Sa oras na ito, hindi sila natatakot na ang kanilang mga salita ay marinig ni Chen Feng, dahil sa kanilang pananaw, ang pamilya Chen Feng at Chen ay malamang na itanim sa bagay na ito ngayon. Nag-alinlangan ang kaibigan ni Chen Feng na tingnan si Chen Feng. Bagamat na-provoke siya ng Aaron, hindi siya nawala sa isip. Kinailangan niyang timbangin ang mga kahihinatnan ng pagkakakilanlan at background ni Aaron. Kung hindi niya matiis, wala siyang pakialam na lumayo. Pagkatapos ng lahat, ang relasyon sa pagitan niya at Chen Feng ay batay sa mga interes, hindi na kailangang makaalis para kay Chen Feng. Kuya Feng, ano ang gagawin mo? Tanong ng isang kaibigan kay Chen Feng. Gulong-gulo ang isip ni Chen Feng sa oras na ito. Walang magandang paraan. Gayunpaman, dahil sa kanyang mukha, ayaw niyang umatras. Bukod dito, hinuhulaan lang niya ang pagkakakilanlan ni Aaron, at wala talagang ebidensya. Kung ordinaryong tao lang si Aaron at nawalan siya ng mukha sa harap ng napakaraming tao, paano itataas ng pamilya Chen ang kanilang mga ulo sa hinaharap? Sige na. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, sinabi ni Chen Feng. Mukhang nahihiya ang kaibigang iyon. Magpatuloy. Kapag nawalan na ng kontrol ang mga bagay, huli na para magsisi. Kailangan niyang isaalang-alang ang mga kalamangan at kahinaan nito. Sa oras na ito, lumitaw sina Chan Changsheng at Tian Linger sa pintuan ng restaurant. Narito ang Panginoon ng Langit. Nang ibulalas ng unang tao ang pangalan ng Chanjia Master, ang iba ay sunod-sunod na tumingin sa pinto, halos lahat sila ay may gulat na ekspresyon. Kasabay nito, isang ideya ang pumasok sa aking isipan sa unang pagkakataon. Paano makikita ang makalangit na ama sa panahong ito, at kung ang kanyang hitsura ay may kaugnayan sa bata? Ang mga talukap ng mata ni Chen Feng ay tumalon, at ang isang malakas na pakiramdam ng pag-iisip ay ipinanganak sa kanyang puso, dahil alam niya na ang Chan Changsheng ay hindi kailanman mapupuntahan sa kanya, dahil ang relasyon sa pagitan ng pamilyang Tian at ng pamilyang Chen ay hindi masyadong maayos. Ang kaibigang iyon ay may malambot na pakiramdam. Bagamat mayroon siyang tiyak na impluwensya sa Cloud City, may malaking agwat sa pagitan niya at ng nangungunang pamilya tulad ni Chanjia.
Kung makikialam si Changjia sa bagay na ito ay isang bangungot para sa kanya. Nang humakbang pasulong si Chan Changsheng, hindi nila namamalayan ang paghinga ng lahat, dahil hindi nila alam kung sino ang pupuntahan ni Chan Changsheng, at nakatitig lang sila kay Chan Changsheng nang hindi kumukurap. Tumakbo si Tian Linger papunta sa Aaron at sinabing, "Kuya, kamusta ka? Okay ka lang?" Boom! Naramdaman lamang ni Chen Feng at ng kanyang mga kaibigan ang kulog sa kanilang mga tainga. Ang espiritong anak na lalaki ay isang nakatatandang kapatid na lalaki, hayaan ang dalawang tao na agad na magkagulo. Malinaw, ang Chan Changsheng ay nakatutok kay Han Sanchen, at ang kanyang background ay si Changjia. Napabuntong hininga din ang ibang mga nanonood. Kahit ang pamilya Changjia ay gustong magpakita sa kanya. Mahirap isipin kung anong uri ng pagkakakilanlan siya. Anong ginagawa mo dito? Nagdududa si Aaron kay Tian Linger. Kaya niyang lutisin ang gayong maliit na bagay sa kanyang sarili, at hindi na kailangan para sa langit na umunlad. Ngunit dumating siya, na hindi magandang balita para sa Aaron, dahil malamang na kumalat ito sa buong Cloud City sa maikling panahon. Noong panahong iyon, mahirap para sa Aaron na panatilihing mababa ang profile. May kaibigan ako sa eksena, pinadalhan lang ako ng video, panoorin ko ang excitement, nakita ko, ang tao sa video, hindi ba ikaw, kaya mabilis na tinawag si Lolo para pumunta. Sabi ni Tian Linger na may pagmamalaki na mukha, na parabang nakagawa siya ng merito na serbisyo at gustong purihin siya ng Aaron. Pumunta rin si Chan Changsheng sa Aaron at sinabing, "Aaron, okay ka lang ba?" Walang magawang nagkibit-balikat si Aaron at sinabing, "Syempre okay lang ako. Paano ko magiging kalaban ang mga lalaking ito? Diyos ko." Humarap si Chen Feng kay Chan Changsheng sa unang pagkakataon, yumoko, na may labis na taos puso at mapagpakumbabang saloobin, at sinabi, "Guro, hindi ko alam na kaibigan mo ito. Ano ang mali? Sana ay mapatawad mo ako." Si Chan Changsheng ay hindi kasali sa mga gawain ni Yun Cheng sa loob ng maraming taon, at mahirap para sa kanya na mag-alala tungkol sa mga problema ng kumpanya ng Changjia. Gayunpaman, ito ay tungkol sa Aaron, na nangangahulugang ganap na naiiba sa Chan Changsheng. Pagkatapos ng lahat, ang kinabukasan ng Changjia ay nasa Aaron pa rin. Si Tian Changsheng ay malamig na tumingin kay Chen Feng at sinipa ang tiyan ni Chen Feng. Bagamat hindi ito kasing lakas ng Aaron dati, sinisipa rin nito si Chen Feng sa lupa. "Chen Feng, napakatapang mo. Ang lakas ng loob mong ipahiya ang kaibigan ko." Matigas na sabi ni Tian Changsheng. Walang magawa ang mukha ni Chen Feng. Kung alam niya ito noon pa man, hindi siya maglalakas loob na guluhin siya kahit na binigyan pa niya siya ng 10 lakas ng loob. Sinong mag-aakala na ang gayong maliit na lalaki ay magiging kaibigan ni Chan Changsheng? At tumingin sa maunlad na kalangitan, binibigyang halaga pa rin niya ang kaibigan ni Chen Feng sa kanyang talino at hindi niya akalain na ang insidenteng ito ay haantong sa Chan Changsheng. Kung si Chan Changsheng ay iniimbestigahan, hindi siya magkakaroon ng panghahawakan sa Yun Cheng, matandang kapatid. Alam kong mali ako sa harap ng makalangit na pamilya, may mukha pa ring pag-uusapan. Ito ang pinakamahalagang bagay na gawin itong malaki at maliit. Ito ang may huling say na magsisimula sa malinis na talaan, ngunit hindi ito ang kaso ng 3,000 ni Han Chang. Kaya, umaasa si Chang Changsheng sa Korea ng 3,000, umaasang makakapagbigay siya ng sagot. Sa mga ordinaryong tao, ang Aaron ay masyadong tamad na magmalasakit, sinabi, "Mula ngayon, huwag hayaang makita ko ang iyong anak, kung hindi, hindi lamang siya, ang buong pamilya ng Chen ay hindi ko bibitawan." Nang marinig ito ni Chen Feng, kinaladkad niya ang kanyang asawa at mga anak at tumakbo palayo. Sa sobrang takot ng kanyang kaibigan ay hindi siya makaalis hanggat hindi siya tinutulungan ng kanyang mga tauhan. Ang buong bagay ay natapos sa isang hindi inaasahang paraan. Ang pagkakaiba lang ay ang imahe ng Aaron ay naalala ng iba. Kailangan nilang umuwi upang paalalahanan ang kanilang mga nakababatang henerasyon na huwag pukawin ang taong ito at magdala ng gulo sa kanilang pamilya. "Aaron, ang hitsura ko, ay hindi masyadong mapangahas." Tinanong ni Tian Changsheng ang Aaron, pagkatapos ng lahat, hindi niya nakuha ang pahintulot ng Aaron, at alam niya na ang Aaron ay may kakayahang lutisin ito. "Medyo, ngunit hindi mahalaga. Nakakatulong ito sa akin na makatipid ng kaunting enerhiya.
Bahagyang sinabi ni Aaron na si Chan Changsheng ay sumulong upang gawing mas mabilis na matapos ang usaping ito, at hindi lumaban ang Aaron. Sa bagay na ito ay isang magandang bagay, ngunit ang Aaron ay kilala ng napakaraming tao, na hindi masyadong gusto ng Aaron. Pagkatapos ng lahat, nang dumating siya sa Yuncheng at ibigay ang Feng Chen kay Bruce Lee, ayaw lang niyang maging masyadong bongga. Pero ngayon, hindi na siya masyadong bongga. Kapag lumabas ang balita, natatakot akong maging celebrity siya sa Yuncheng. Napansin ni Chan Changsheng na ang Aaron ay may bakas ng kawalang kasiyahan, at biglang naramdaman na parang isang malaking bato na nakasabit sa kanyang puso. Sa kanyang kamalayan sa pag-alagala sa ilog at lawa sa loob ng maraming taon, mabilis niyang nahulaan kung bakit hindi nasisiyahan ang Aaron. Ang nangyari ngayon, kahit sinong magbunyag nito sa outside world, ay laban sa pamilya kong Chanjia. Kapag umalis ka mamaya, ipaparehistro ko ang lahat ng tao. Kapag lumabas na ang balita, walang makakatakas, sabi ni Chan Changsheng sa ibang bisita sa restaurant. Ang ganitong uri ng hegemonic na mga salita ay hindi nagdulot ng anumang kawalang kasiyahan, dahil walang sino man ang nang-ahas na magkaroon ng opinyon sa Chan Changsheng. Matitiis lang nila ito sa katahimikan. Kasabay nito, maaari lamang nilang lihim na isulat ang mga salita ni Chan Changsheng upang maiwasan ang kanilang sariling kapahamakan. Wala nang iba. Mauna ka na. I have to have dinner with my friends. Sinabi ni Aaron kay Tian Changsheng na ngayong gabi ang una niyang formal na dinner date kasama si Ivory. Bagamat lumitaw si Chen Fang, mayroon pa ring oras at pagkakataon para ayusin ito. Kuya, biglang hinawakan ni Tian Linger ang kamay ni Aaron at sinabing, hindi pa ako tapos kumain. Umuwi ka na. Dalawang salita lang ang sinabi ni Aaron, at napakalamig ng tono. Hindi tatutol ang Aaron na maipapakita ni Tian Linger ang kanyang intimacy sa harap ni Chi Yian, ngunit sa harap ni Ivory, ito ay ganap na hindi tama. Kahit na ituring ni Aaron si Tian Linger bilang kanyang kapatid sa kanyang puso, hindi niya hahayaang magpakatanga ito. Natigilan si Tian Linger. Mula nang makilala niya si Aaron, hindi niya naramdaman ang saloobin ni Aaron na lumalaban sa iba. Ang boses at ang mga mata ay parang galit sa kanya. Si Chan Changsheng ay nagmamadaling pumunta sa Tian Linger, hinayla si Tian Linger at sinabi kay Aaron, kung ganito, mauuna na tayo. Hindi nagsalita si Han Sanchen, tumanggo lang. Hinayla ni Chan Changsheng si Tian Linger para umalis. Medyo hindi mapakali ang pakiramdam niya dahil nagbago lang ang mood ni Aaron. Malinaw na malinaw ang nararamdaman niya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang totoong galit ni Aaron. Lolo, anong ginawa ko? Si Tian Linger ay nasa elevator at nagtatanong na may pagkapurol. Bumantong hininga si Chan Changsheng. Kasama ni Aaron ang ibang mga babae. Sadyang ipinakita ni Tian Linger na malapit na siya sa Aaron, at halatang naabot na niya ang bottom line ng Aaron. Ano pa, hindi kasi siya witty, dahil sadya niyang gustong maging intimate kay Aaron, at mag-provoke ng ibang babae. In the future, in front of this girl, you should not do this kind of thing. Iba siya sa ibang girls. Paalala ni Chan Changsheng sa amin. Sa sandaling ito, biglang huminto ang pababang elevator, na siyang nasa kalagitnaan na gustong sumakay. Ngunit sa oras na ito ng araw na maunlad, ang mood ay napakalungkot din, kaya kalmado ang mukha. Nang bumukas ang pinto ng elevator, papasok pa lang sa elevator ang mga tao sa labas ng pinto. Nang makita nila si Chan Changsheng, agad silang tumigil. Nakatingin sa mukha ni Chan Changsheng na parang frost, mas natakot sila na natulala siya sa labas ng pinto ng elevator. God, hindi ko inaasahan na makikilala kita nang hindi sinasadya. Sabi nung lalaki. Hindi nagsalita si Chan Changsheng, ngunit nanatiling tuwid ang mukha. Sa sobrang takot ng lalaki ay hindi na siya nakasakay sa elevator. Nasabi na lang niya, God, mauna ka na, maghihintay ako. Dahil doon, nagkusa ang lalaki na pinindot ang susi para isara ang elevator. Sa oras na ito, sinabi ni Tian Linger, Lolo, hindi siya kasing ganda ni Chi Yian. Bakit mas nagmamalasakit si kuya sa kanya? Pakialam mo man o hindi ay hindi nasusukat sa iyong hitsura. Dapat mong tandaan na ang babaeng ito ay hindi isang bagay na maaari mong i-provoke. Walang makakapalit sa kanya sa isip ni Aaron. Paalala ni Chan Changsheng sa amin.
Bagamat ang Chan Changsheng ay laging may maliit na inaasahan na ang Aaron at Tian Langer ay maaaring bumuo ng mas malapit na relasyon, hindi lamang magkapatid, ngunit matiyak din ang hinaharap na pag-unlad ng Changjia. Gayunpaman, pagkatapos maranasan ang sitwasyon ngayon, sumuko si Chan Changsheng, dahil alam niyang imposibleng mangyari iyon. Higit pa sa lahat ang atensyon ni Aaron sa dalaga na malinaw niyang nararamdaman. Crystal Restaurant, bumalik na sa normal ang lahat. Gayunpaman, tinitingnan ni Ivory ang mga mata ni Aaron, ngunit maraming masalimuot na emosyon. Maaaring talunin ng Aaron ang pamilya Chen sa katahimikan, at ang Panginoon ng pamilyang Tian ay personal na lumabas para sa kanya. Nagkataon lang na nakita ni Tian Langer ang excitement. Sulit ang presensya ni Chan Changsheng. Anong uri ng talento ang mayroon siya para magawa ito, Aaron? Biglang tumawag si Ivory. Sa oras na ito, si Aaron, na hindi magawa, ay nagpakita ng naguguluhang tingin at sinabing, paano? Anong problema? Who the hell are you? Curious na tanong ni Ivory. Ang Aaron ay maaaring maging kalmado sa harap ng sinumang tauhan, ngunit sa harap ni Ivory, ang kanyang pinakatotoong panig ay lubos na malalantad, ako. Ako ay isang ordinaryong tao. Ang pangalan ko ay Aaron. Lalaki ako. Sabi ni Aaron, alam mo kung ano ang gusto kong itanong, ang iyong pagkakakilanlan, ang iyong background, ang background ng iyong pamilya, at kung bakit mo maaaring ipakita ang Chan Changsheng. Patuloy ni Ivory. Ang problemang ito ay mahirap para sa Aaron, dahil hindi niya ito maipaliwanag ng malinaw kay Ivory. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga paksa ay nagsasangkot ng muling pagsilang ng Aaron. Malinaw na hindi nararapat na sabihin kay Ivory sa oras na ito, at malamang na hindi maniniwala si Ivory. Kung ituturing itong peke ni Ivory, tinatakbuhan niya ang buong tren, hindi ba ito magpaparamdam kay Ivory na hindi siya maaasahan? Sa harap ng relasyong ito, ang Aaron ay napakaingat. Ayaw niyang mapagkamalan siya ni Ivory bilang isang hindi mapagkakatiwalaang tao. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!